Jeremiah chapter 17, verses 5 to 8. Pila ka mga Sundays nga nag-isgot kita about ang atong nga topic from 1st to 4th Sundays about worry. Pagkabalaka o nasabtan na to ang hinungdan why nanong dapat dili kita mabalaka sa tuang physical needs or material needs, even sa itong future. Tungod kay ang Ginoo mag-provide siya. Ang Ginoo mao ang atuang amahan. O even ang hinungdan nganong dili kita magakabalakan ini nga mga butang tungod kay kinaiya kini siya sa mga dili Kristohanon. Ang pag-design, ang pagkabalaka sa mga butang nga maangkon nato tanan. O karon nga Sunday, ato nga pagatun-an opposite sa worry about trust, trusting God. Ayno nga di usahay makalimot kita o wala kita kabalo nga kita nga mga Kristohanon nakakomit na dahil kita og sala. Kini nga sala, distrusting God. Ang atuwa nga pagduaduha sa Ginoo. Ang atuwa nga dili masaligon sa Ginoo. O ang resulta nini mao kini siya, worry. O karon ang usa ka example nga tong ma-learn o batun-an ang life sa mga Israelites. Taliwala sa gipakita sa Ginoo sila, dahom pagkaon gi-provide ang tanan. Wala sila magproblema og suga, no? Karon nga pa no siguro parang siya nakita yung mga rotation brownout, no? Sa nga mga lugar grabe tag 24 hours. Pero kini nga mga Hudiyo while going to Promised Land, ang presensya sa Ginoo kung adlaw pillar of clouds, kung gabi usa ka klase nga suga no ang nagadanag kanila, ang naga-guide kanila. But still kini nga mga Israelites dili 100% ang ilang pagsalig sa Ginoo. Now, din sa Jeremiah chapter 17, nasad kita nga si Jeremiah was a prophet mainly to Judah. Ang iyang task was to warn Judah of coming Babylonian judgment. Tungod sa ilang sala, balik-balik nga sala, daghan nga sala, against sa Ginoo. Now, din sa chapter 17, gimension ni Joshua, duha ka issues din ni ang iyang gi-describe sa mga especially sa Judah. Ang ilang condition, ang ilang spiritual condition. Una nga issue nga gi-discuss din in verses 1 to 4, who they worship. Kinsa ang ilang gi-worship. Instead ng Ginoo ang ilang gi-worship, ang ilang gihimo mga idols, ang ilang gi-worship. Mao kini nga gi-warningan sila ni Jeremiah. And verses 5 to 8, ug mao kini siya ang ato nga pag-isgutan karon nga buntag, who they trust. Kinsa nilang nasaligan, kinsa nilang gi-worship, ug kinsa nilang gisaligan sa ilang kinabuhi. So, mao kini siya. Judah was worshiping idols and trusting in men. Wala lang sila nagsimba sa mga idols, kundi nagsalig pa din sila sa mga tao, strength sa mga tao. Pag din sa verses 5 to 8, makita nato din nga si Judah nag-encourage siya, nagwali siya sa mga tao to trust in God alone. Wala na lain. Ug mao kini ang challenge nga nato karon nga buntag. Ang ato nga proposition karon nga buntag, that we Christian must put our trust in God alone.
ug wala nilain. Very simple nga challenge nato for I know sometimes lisod gini siya apply. That we must put our trust in God alone. It is very clear sa kini nga passage nga ang ilang nga object dinhi sa Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8, ang ilang nga object sa ilang nga trust dili ang Ginoo, dili si Jehovah, kundi ang mga tao. Uban nga mga tao, instead nga magkuha sila ng strength sa Ginoo, sa uban nga mga tao sila nagkuha og kusog ug nagsalig sila. Mao kini siya nga gibiyaan nila ang Ginoo, then nisunod sila sa mga false idols, o nakig-amigo sila, nakig-uyon sila, nakig-alyansa sila sa uban nga mga nasod for protection. Instead nga magkuha sila protection gikan sa Ginoo, sa uban nga mga nasod sila nagkuha og protection. So, by trusting in these things, ang ilang kasing-kasing were turned away from the Lord. Ug mao kini sigala ang ato nga maobserbahan, no? Kung ang atong kasing-kasing mapalayo na gani sa Ginoo, ug wala na gani sa Ginoo, dinhi maghinay-hinay ang atong kasing-kasing, ibutang nato ang atong pagsalig, maybe sa ato nga bank account, sa ato nga trabaho, sa ato nga secure na kay niini nga lugar, dito na dahil nato mabutang ang ato nga pagsalig instead dito sa Ginoo. Mao na usahay ginatestingan sa Ginoo nga ato nga pagsalig. O naside kita nga ang Ginoo nagakontrol siya sa tanan. O gusto gyud sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon bisan unsa ang mahitabo, na ay sulod or wala na sulod ang atong bank account, sa Ginoo lagi na magsalig ug wala nila. Anytime pwede ka na siya kuhaon sa Ginoo. Where we place our trust upon is an indication of where our heart is. Kung asa nakabutang ang ato nga kasing-kasing. I-check nato atong kasing-kasing. Asa nakabutang? Kay kung ang atong kasing-kasing nakabutang sa uban nga mga tao, kung ang atong kasing-kasing nakabutang di na sa atong trabaho, kung atong kasing-kasing nakabutang di na sa atong nga bahandi, then ang atong pagsalig na asab niya ang mga butang ug wala sa Ginoo. Duha ka object, wrong object sa atong nga pagsalig. Una, in ourselves. Bright kita, may kita, nagasalig kita what we can do and what we have. Ikaduha nga wrong object nga atong ginasaligan, in others, what they can do and what they can give. Duha ka object nga dili maayo nga ato nga saligan. Now kung nasusi nato, nakita nato nga heart, ang ato nga heart nani nga mga butang, dahil ang atong himuon is confess. Tugyan nato sa Ginoo, mga kitag pasaylo sa Ginoo, then i-change nato ang ato nga focus din na sa Ginoo. Kabalo mo sa iyo lang kaya magsulti kita nga don't worry, sa iyo lang kaya magsulti nga salig sa Ginoo. Pero kung naa ka sa sitwasyon, lisod usahay i-apply. Kung nagkinahanglan kini nato, nagkinahanglan kini siya og grasya sa Ginoo. Mao ni ako nga gi-mention last Sunday na duha ka rason nga nagaka-worry ang tao. Una is ignorance. Wala kita kabalo kung unsa gi-promise sa Ginoo, unsa siya, kinsa siya. Ikaduha nga hinungdan sa worry is unbelief or distrust. Nakabalo kita kung unsa ang promise sa Ginoo, nakabalo kung kita kinsa ang Ginoo,
but still wala kitay salig saya nga gahom, wala kitay salig saya kung unsa ang iyang nga gihimo. Usa kini ka maayo nga reminder kanato as a church nga dili kita mubutang sa atong salig, dili kita mubutang sa atong pagsalig sa atong resources, dili kita mubutang sa atong pagsalig sa uban nga mga tao kung dili sa Ginoo lang gyud. Ug mao kini sa iyo ang challenge kanato karon nga buntag. Duha ka rason, ihatag nato ang duha ka rason. Now dinhi sa Jeremiah chapter 17 5 to 8, adunay kitay duha ka rason, negative and positive nga reason why we must put our trust in God alone. Duha ka reasons, two reasons why we must put our trust in God alone. Number one, because God will condemn those who turn away from Him. That is a negative nga reason. Why? Ngayong ibutang lang yun nato ang atong pagsalig dina sa Ginoo kang Jehovah. Una nga reason, why? Because God will condemn those who turn away from Him. Those katong mga Kristohanon nga wala nagasalig sa iya. 100% wala nagasalig sa iya. Kabulong mo ang word ring a curse. Maybe sa uban nga mga translation. Okay, ang gigamit din sa American Standard Version. Ang gigamit niya is curse. Ang word ring meaning is hate or dislike. What pasabot? Ginakayugutan, ginakondem sa Ginoo, ginatonglo sa Ginoo ang mga tao nga wala nagasalig sa iya. Mao kini siya ang bugat nga rason, Christians, no? Na kung dili kita magasalig sa Ginoo, kung nagaka-worry kita, ug wala kita nagasalig sa Ginoo, dahil ang Ginoo wala na himuot sa tuwa. Ingon sa dinhi, the saith Jehovah, curses the man that trusteth in man and maketh flesh his arm. Okay? Kabalo mo dinhi sa mo kini siya nga ang pulong sa Ginoo kini nga verse nagasulti kanato that the person who trusts in man other than God is disliked, is hated by God. Now this is Isaiah chapter 31 verse 1. Woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots, and in the great strength of their horsemen, but do not look to the Holy One of Israel, for seek help from the Lord. Ang word ring a woe is a word denouncing judgment or wrath. Woe! Ikaw wala ka nagasalig sa Ginoo, then dito na ka nagasalig sa tao, diha na ka nagasalig sa imong trabaho, diha na ka nagasalig sa imong kaugalingon nga kaalam, wala na ka nagasalig sa Ginoo, tunglo na ikaw sa Ginoo, ginakalagutan na ikaw sa Ginoo. Instead nga magsalig kita, ingon na pulong sa Ginoo, to the Holy One of Israel. Kini nga mga Israelites, dito sila nagsalig sa mga horses, chariots, sa Egypt. Instead dito sila sa powerful na Ginoo nga ilang ginasaligan. Mausap kanato ng mga Kristohanon. God hates those who put their trust in human capabilities. Mao kini siya ang na-feel sa Ginoo when we put our trust in others. Insulto kini siya sa Ginoo. Trusting your resources, trusting your own ability
trusting your own strength. Insulto kini siya sa Ginoo. Insulto kini siya sa Ginoo. So kung mo kini siya sa tong kasing-kasing higala, mo kini siya. Realize that God is not pleased kung ibutang na itong atong pagsalig sa uban ng mga tao kung unsa ilang mahimo sa tuwa. Gusto na itong himayaon ng Ginoo. Gusto na ito nga ang Ginoo mahimaya sa tuwa. Simple lang, trust Him. Saligid siya. Likayin, refrain from putting your trust in men. Then, repent sa imo nga gihimo. As a church, ayok nga dili kini siya may tabo sa tuwa. O even kami ng mga workers sa inyo ha. Okay? O one time sa ako nga experience din sa ato nga na-experience, grabe nga mga struggles no sa atong iglesia. One time to itong couple nga nag-donate na sa isa ka lote sa Atbag. Pagkahuman itong gihimo nila, tingin ko sa kagulingon, amon ni siya ang tao siguro naggambiton sa Ginoo. No? Hindi nga iglesia. Ba't na siya ayok dahi ko? No? Ang Ginoo na siya mas maayo pa nga plano nga paggamit niya sa uban ng mga tao. Mo niya ang lesson nga na-learn nato tanan nga sa Ginoo lang gyud kita day magsalig ug dili sa tao. Dili sa tugalingon, no? Na kung tan-aw na to sa atong mga experience, no, I believe sa atong school, sa atong church, sa tanan nga itong mga ginaplanuhan, kung musalig ta, asa man ta musalig, ang tanan gikuha sa Ginoo. Kaya naman, gusto niya nga kita sa Ginoo lang kita magsalig. O wala lain nato nga saligan. Now in verse 6, tanaw na to dinhi, ang usa ka picture sa usa ka tawo nga nagasalig sa uban nga mga tao ug dili sa Ginoo. Okay? Dinhi sa verse 6, makita nato dinhi, he will be like a bush in the wastelands, and he will not see prosperity when it comes. He will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. Now makita nato dinhi, usa kini ka picture sa usa ka tawo nga wala siya nagasalig sa Ginoo, sama siya sa usa ka tanong nga naa siya sa desert. Unya, makita nato dinhi nga siya na isa nga nagtubo ug wala ni lain. Usa ka lugar nga dili ginatawag nga barren, or usa ka lugar nga dili siya fruitful. O kini siya usa ka picture sa usa ka tawo nga wala nagasalig sa Ginoo. But pasabot, the life of those who trust in others is characterized by emptiness. Dili siya mabinungahon. Why? Because those who trust in men will just be frustrated and disappointed because of the nature of where they put their trust in. Nagasalig ka sa tao, kanang tao ma-fail ka na siya. Many times nakita ginalook up ng mga tao, pero kung ma-disappoint ka niya na tao, grabe po ka, frustrating, di ba? Mao ka na siya na dili kita magtanaw sa tao, sa Ginoo kita magtanaw. Even sa itong pag-serve sa Ginoo. Dili kita mumutanaw sa mga tao kung dili sa Ginoo kita mag-focus. Dili sa mga workers, dili sa uban ng mga Kristohanon. Tinuod, ganahan kay kita appreciate, dili ka na siya sala. Pero kung ibutang nato ang atong pagsalig sa ana ug dinha, dili na kana siya maayo. Tungod kay men fail and are limited
in what they can do. Pero ang Ginoo, unlimited siya. It is our right to admire, appreciate, and be inspired by what people can do, but never trust them in that you place your hope in them. Dili natin butang sila ha. Dili sala ang pagsalig sa tao. Dili ka na siya sala. But not to trust them. Sama sa itong pagsalig sa Ginoo. Kung ang atong pagsalig sa uban ng mga tao, sama na siya sa pagsalig nato sa Ginoo, mao na kana siya ang sala o dili na kana siya maayo. Sa atong gibasa kay John chapter 15, makita ka nato din that apart from me, you cannot be fruitful. Dili kita magbinungahon, mao kana siya beware. Careful kita mga Kristohanon in doing God's work. Dili kita mag-depend sa ato ang kaugalingon nga kusog, kung dili sa Ginoo kita mag-depend. Mao kana siya ang usa ka picture, usa ka hinungdan. Why we must put our trust in God alone tungod sa negative nga result. Because God will condemn those who turn away from Him. Okay? Ayaw ka ito ka na siya nga masabtan. Second, nga reason and last. Ato kita sa positive. Huwag nindotin siya. Okay? Positive nga result. Why? We must put our trust in God alone. Because of the blessings of trusting Him alone. Not only ang Ginoo nagakondem siya, kung dili kita magsalig sa Ginoo, mao kini siya. Siyempre, kung wato kita sa mga dili Kristohanon o before kita ni mga Kristohanon, kabalo mo ang makapaadto sa imperno dili ang sala. Tungod kay ang sala nabayaran na kini siya sa cross. Nabayaran na ni Jesus Christ dito sa cross. Ang tanang sala sa tao nabayaran na dito sa cross. Ang makapaadto na sa imperno sa tao mao kini siya. Rejection. O unbelief o wala nagatuo kang Jesus Christ. So kung mutuo ka, langit, that is a blessing, di ba? Pero kung dili ka mutuo, that is a curse. Condemn ka na dito sa imperno. Now sa tuwa ng mga Kristohanon, kung dili kita magtuo sa Ginoo, siyempre wala kita'y kalinaw. Unsa pa, wala kita'y kusog, walay gana. May tendency nga physically, mahimo kita nga masakiton. Kung wala kita'y pagsalig sa Ginoo, na kita'y mga kabalaka o dili na kita makatulog. Pero kung magsalig kita sa Ginoo, na blessing gikan sa Ginoo. Mao kini ang ikaduhang rason why we must put our trust in God alone, because of the blessings of trusting Him alone. Og dinhi si Jeremiah pointing out the right person nga dapat dito natin butang ato nga pagtuo, dili sa uban nga mga tao, kundi sa Ginoo lang yun. O ang word nga Lord, nag-refer kini kang Jehovah, nag-remind kini sa mga taga-Juda of who God is. Kinsa ang Ginoo. O ang kini nga word, kini nga name, significant kini siya sa mga Israelites. Ang word nga Jehovah is a Savior, Helper, Protector. Mao kini siya kung minutag Jehovah, significant kini siya sa mga Israelites. So, we should put our trust in the Lord because of who He is. Sa tuwa nga kinabuhi. Ang kamatuoran that He is Lord, enough kini siya. Nga rason sa pagbutang nato sa itong pagsalig sa iyaha. Makapamotivate ka nato sa pagsalig sa iyaha tungod kay naa siya kanato. In verse 8, o there is na verse 7, makita natin that blessed is the man that trusted in Jehovah,
and whose trust Jehovah is. In verse 8, din i-describe usab kung unsa ang picture sa usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo. In verse 6, makita nato dinhi usa ka picture sa usa ka tawo nga wala nagasalig sa Ginoo. In verse 8 dinhi usa ka picture sa usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo. Unsa kini siya? Na ubang mga translation, mao kini ang ilang pag-translate nini. They will be like trees growing beside a stream, trees with roots and reach down to the water, and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by a lack of rain. Mao kini siya. Ang usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo, sama siya sa usa ka kahoy, sa usa ka tanom nga nagatubo, dapling sa usa ka sapa nga ang iya nga gamot naganaa dito sa tubig. Ug mao kini siya, buto sa kini nga person is a growing, healthy kini siya nga person. May mga commentators nag-comment ini. Mao kini siya, a righteous person is blessed because his trust is in God. A righteous person will flourish like a tree planted by the water. When difficulties come, he will not fear. Instead, he will continue to prosper like a tree that bears fruit and whose leaves remain green. Makita na ito din ang usa ka characteristics. Tulo ka characteristics sa usa ka person nga nagasalig sa Ginoo. Number 1, makita na ito din he is flourishing, prospering, booming, blooming. Mao kini siya ang usa ka pag-describe sa usa ka tawo nga nag-trust sa Ginoo. He is fearless during times of difficulties. Naa siya peace and courage to face life. Pinagasalig siya sa Ginoo. Mao kana siya nga ang uban nga mga tao kung walay pagsalig sa Ginoo, may tendency nga maghikog, magundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya naman, discourage naman siya. Dili na siya kabalo kung siyang himuon. Labi na sa mga nagakalisod nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Then, he is fruitful. Buto sabot, kini nga Kristohanon productive because he is active sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. So a person who puts his trust in the Lord experiences a life of prosperity, peace, and productivity. Dili pareha sa katong tawo wala nagsalig sa Ginoo. Always fearful, doubtful, ug uban pa nga mga negative na naa sa iya. Mao kini siya ang kalainan, Christian, sa usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo ug sa mga tawo nga nagasalig sa iya. Ang pangutana karon nga buntag, asa kita niini? Dili ba kita sa una nga tawo nga ginatunglo sa Ginoo tungod kay wala nagsalig sa iya? Or dili kita sa tawo nga gi-bless sa Ginoo tungod kay iya nga pag-trust sa Ginoo 100%? Asa kita niini? Pili kita niini. Now I want to gusto na ko nga tapuson kini nga wali pinagi nini nga ilustrasyon. Now I know ang uban ni nakakita na nini no sa presentation. For sa tanan nga wala nakakita nini, mo kini pag-describe sa tinuod nga pagtuo. Mo kini siya pag-describe sa tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Nag-isgot kini about salvation, pagtugyan sa Ginoo, pagtugyan sa to kaugalingong dina sa Ginoo. Pero sa pinaka picture sa mga Kristohanon, not only during sa tuwa nga kaluwasan, but during sa to nga pag-serve sa Ginoo. We live by faith, not by sight. Ang pagtuo wala lang natapos dito sa kaluwasan. Ang pagtuo
matapos ka na siya sa pagbalik ni Jesus Christ, pagkuha ka na to. Kita ka mo nini nga tao, kay sa circus kini na to nga makita usahay, di ba? Napabay mga circus karon. Okay? Naga-latay siya. O ingon lang sa katawo, biliban lang ko anong tawhana, oy mutuod jud ko nga dili jud na siya mahagbong maski na ay dala may jud na siya. Kay may kay niya nga pag lataw, no? Then ingon siya, bay mutubang kanako nga makatabo kog gikan diri padulong didto sa akbang nga dili mahagbong maski na ako'y danon. So ingon siya, mutuo kaya ko nimo bay. I believe in you. Okay? Tungod kay master kaniana, no, ang paglakaw-lakaw nimo. Dahil ingon dahil siya, kung tinuod mo to kanako bay, dali diri kay ikaw akong danon padulong didto. Ingon siya, I believe in you. So ingon siya, kung nagatuo ka sa kuha, ikaw akong dalon. Panulong dito sa pikas. Nakuyawan siya, no? O makita nato dinhi ang iyang reaksyon. Ingon sa dinhi, bay mutuba ka nako nga makatabog gikan diri padulong dito sa mga dili magmong maski na ako'y danon. Two kinds of reaction to test the true faith. Oy, di ko, mahago pa lang ko unya na maniguro sa akong practice in kaso ba. Okay? Ingon siya gay na, I believe in you. Nga kung nakalasahon, makatabog ka. Pero sa din siya ikaw kung lasahon, maniguro sa ta. No? Basig mahagong ka. Ang pangutan din na, tinuod ba ito niya na pagtuo? Paingon siya, I believe in you. Tinuod ba ito, real faith, baka ito siya? Okay? Dili ka na siya tinuod nga pagtuo. So, ang tinuod nga pagtuo, mao kini siya. Saving and justifying faith. Mao kini siya ang makaluwas o makapamatanong nga klase nga pagtuo. Ang Ginoo naga-invite sa mga tao mo ba ikaw nga ako ang dalan kamatuuran ug kinabuhi nga walay makaadto sa amahan kun dili moagi ka nako umari ka mo gibugatan kay papahulayon ko kamo. Kung pangutan-on ninyo ang mga tao nga wala pa makabaton og kaluwasan, tuo gid sila sa kang Jesus Christ. Okay? Nakuyawan siya, no? Tingnan siya tayo sa Lord, makasala pa gani ko, unya na, magbinutan sa ako para siguro jud ba? Okay? Pareha to sa tao gay na. Okay? Mituo sila, may walang tao nga mutuo ko nga si Jesus Christ mao ang dalan. Pero kung pangutan mo, siguro na ba ka, mato ka sa langit? Dili pa ta ka siguro, kay makasala pa ta. Okay? Magbinutan sa ako, magbinutan sa ta para siguro yun nga makaadto kita sa langit. Bagsa kini nga klase nga pagtuo. Faith in Christ, ang tinuod nga pagtuo, Lord, ikaw na bahala sa akong kinabuhi, isalig na ko sa imo ang tanan kong kapakyasan, ug saligan ko ikaw nga Dios ug manluluwas sa akong kalag gikan sa impierno. Mao kini nga klase ang pagtuo nga pagkapaadto sa langit. Itugyan ang tanan sa Ginoo ug wala lain-lain. Ang pagtuo, mamin ko nga nagatuo ko sa Ginoo, pero ang maghimo sa tagmaayo nga binuhatan, dili ka na siya klase nga pagtuo nga makapaadto sa langit. Ug mao sa kini siya sa ato nga pagpangalagad Christian. Every day gina-exercise nato ang atong faith. Ug sometimes ginatuluan kita sa Ginoo, ginatestingan kita sa Ginoo kung unsa kadako ang ato nga pagtuo. Sa Bible gi-describe ni Jesus Christ si Peter, a little faith, you have a little faith. Kinamdum mo sa usa ka babae, no?
O sa usa ka lalaki, no, na doon na siya dako nga pagtuo. Ang ilang pagtuo gi-describe ni Jesus Christ, great faith. At doon sila dako nga pagtuo. Now Christians, mao kini siya. Nagatuo ba kita sa Ginoo? Willing ba kita nga magsalig sa ihatag ang tanan nato nga burden? Ang ato nga future, ang ato nga trabaho, ang ato nga kahintahan karon. The Lord, ikaw na bahala sa kuha. Ikaw na bahala sa mga family. Ikaw na bahala sa kuha nga ugma kung unsa imong gihimuon sa kuha. Slow nga mahimo nato nga itong part. Unsa nga itong part? Himuon na to ang pag-identify sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug magkugi kita kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Ayo, kita ang mga Kristohanon, adunay duha ka klase nga tawo nga atong natun-an dinhi sa Jeremiah chapter 17. Tawo nga wala nagsalig sa Ginoo, gitunglo siya sa Ginoo. Ug ang tawo nga nagsalig sa Ginoo, gi-bless siya sa Ginoo. Asa kita nini nga duha? Ang desisyon nasa duha. Sahi, depende sa obedience, ang cursing ug ang blessing. Apil po dahil sa pagsalig sa Ginoo. Kalindot no. I've also learned sa pulong sa Ginoo, the strongest evidence of a real faith is hope. Kristohanong nagsalig sa Ginoo, nabiya siya paglaom sa dami ng mga kahintangan. Ug atong wala pa kang Kristo gahina tong station din ha. Bukang bibig kay ni salig sa Ginoo, manluluwas pero pag pumutana sa paglaom, wala na siya paglaom. So, ang tao nga pumutana luwas na siya without a spark of doubt and hesitation, ayun din siya na I am saved and sure to heaven. Salamat din sa mensahe sa Ginoo. And I believe that we are all well-fed from the beginning. So first Sunday, may tungod sa buri. Ang hinawag na magpulosin na sa atong mga
mosunod kaniya. Salamat Gyud sa kanta karon nga itong awiton sa pagpahilongdong dugang sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Trust and obey.